Everyone, good morning. Trabaho na naman ang isang OFW. Okay? Naglinis ako ng ito. Linis ako ng ano guys. Kasi hindi pa nalinisan ko eh. Ang tawag dito. Dito na yung taga Maniho. Tsaka, nga, masama ang ano. Hindi masama. Ano lang dito, maganda na yung weather kasi malamig na. Gusto ko yung malamig. Makabalo tayo ng marami sa katawan natin. Hindi yung pag mainit kasi isa lang yung choice natin. Magsuot lang tayo ng manipis. Pero pag ano, malamig, ayan, pwede ka magsuot ng makapal. Pero pag mainit, manipis lang. Hindi ka pwede maghubad. Diba? So, pawis na pawis ka kahit may damit. Isipin mo naman. Diba? Kaya, mas masarap yung malamig. Diba? Anyway guys, salamat pala sa mga nag-subscribe sa aking channel. Thank you so much sa inyo guys. Sa inyong suporta. At tumabit na ako ng kahapon tinignan ko 129 subscribers. Diba? Dati ano lang yan eh. 24 lang yan. Kasi nung pandemic, tinigil ko siya. Kasi nga, ano, parang hindi ako mag-isip. Pero ngayon, tinuloy-tuloy ko para ano, para ready ako kasi balak na tayong umuwi para anong gawin natin sa Pilipinas, magtanim tayo ng malunggay, tawag, pumunta sa dagat, ng isda, di ba? Marami tayong pwede gawin. Mag-alaga ng baboy sa tindahan, pwede tayong kahit paano mag-vlog tayo, di ba? I-share natin yung ano yung buhay na meron tayo, yung kumaga siyempre mahirap tayo eh. Kumbaga, isang OFW mauwi, tingnan natin ano mangyayari kung umuwi tayo, yung okay ba ang buhay, ano ba, sikap lang talaga siguro, mga ganun. Pero, siyempre, samahan mo ng dasal kahit anong sikap kasi kung wala namang dasal, di ba, wala namang tayong magawa, di ba, kaya, na meron talaga dasal mo, at saka, sikap, no, sikap ka ng, ano, paano kumita, ganun, lalo pa mayroon akong, ano, paparalin sa college. Pag uwi ko kasi mag-college na yung anak ko. Anyway guys, kwento ko lang ang buhay. Hindi kasi madali eh. Lalo pag ano, solo parents ka, hindi madali. Kumbaga, ano, tawag dito. Yung kaskas, kumbaga, yung tugtog ng gitara, yung sayaw. Ganun yun. Yung ganun yung ano, yung solo parent. Anyway, meron namang tao na handang tumulong. Pero siyempre, ayaw ko umasa. Kasi ayaw ko talaga yung tipong nanghihingi. Diba? Hanggat kaya natin, kumilos tayo para sa sarili natin, diba? Anyway guys, marami itong ano ko eh, kwentuhan lang tayo muna habang ano ako dito ng trabaho ko, diba? Saka ako lang nandito, maniwala lang nandito, dumating siya alas 9 bago after 9 o'clock, kakarating lang pala niya. Okay. Kapag alis ng amo ko kahapon sila ng umaga umalis, hindi ko nalinisan to eh, kaya ngayon linisan ko na, diba, para ang dami kong plansyahin guys. Ayun, nag-umpisa na ako nagplansya eh. Nagplansya na. Pero may mga damit pa. Plansahin ko. Mamayang hapon na kasi mahirap tayo magbasa ng kamay eh. Maging manhid kamay natin. Oh. Yung kamay natin, OFW, ang dami ng ano, cuerdas. Diba? Ganun yun. Pero okay lang yun. Basta malakas na ang katawan. Yun nga. Yung puhunan natin sa araw-araw para kumita. Yung katawan natin. Diba? Siyempre, ingat-ingat din tayo sa mga kinakain. Ano pa yung mga soft drinks, ganyan. Yung soft drinks kasi sobrang asukal. Kaya, ako worried ako dyan kasi meron kaming ano, tawag dito. Meron kaming tamang anak na diabetic, side ng kabila sa nanay ko.
Kaya baka makakuha tayo. Kaya dati kasi nung nagpaturok ako ng vaccine, yung booster, nilagnat ako doon. Nagpatingin ako ng sugar ko pati. Ang haba ng sugar ko noon, taas. Kaso lang kumain naman kasi ako noon. Dapat kasi hindi kumain ng kanin, di ba? Hindi ako ng fasting eh. Kaya mataas yung sugar. Takot ako mula noon. Parang isang taon mahigit hindi ako sugar test kasi takot ako. So, ingat-ingat ako, halos di ako mag-sugar. Tapos, kanin na rin ko. Nung last month, testing ako kasi nga, masakit ang dito ko. Tapos yung balikat ko dito sa spinal cord ko sa baba, sa may baywang, masakit. Punta ako sa doktor. Ang sabi, sa trabaho ko daw, hindi kailangan pala tayo magpahinga kung gano'n. Diba? Tapos, sabi ko, magpa-sugar test ako sa dugo. Sinadya ko yun na hindi talaga ako kumain. Sa alas 9 na nag-open doon. Ako kumain. Nag-inom lang ako ng tubig. Ayun. Sa awa ng Diyos. Siya? 90 ang sugar ko sa blood. Blood testing. Thank you Lord. Sabi ko hindi pala ako diabetic. Kaya lang yung dugo ko minsan akyat baba. Kasi trabaho siguro, di ba? Takbo ka, bilisan mo. Hindi ka hinto sa trabaho. Ayan. Tataas talaga ang ang tawag dito, yung dugo, presyon mo. Kaya naman ako ng kanin kasi yan talaga nasanayan ng mga tulad natin, Pilipino. Malakas ako sa kanin eh. Pag wala akong kanin sa umaga, hindi ko kakain ng kanin sa isang araw. Ayan, yung tuhod ko, ayun, yan. Ang tawag dito, magkurog-kurog sa Bisaya, yung wala na akong power eh. Magutom ako eh. Kaya, umaga pa lang, gabihan ko na yung kain ko sa kanin kasi buong araw yung trabaho kay tanghali. Pagkagabi, kuntian na lang natin. Ayun lang. Kasi, iba na pag matanda na tayo eh. Tanda na, di ba? Pag matanda na tayo, iba na yung ng katawan natin. Margulay ka, okay yun kasi, kaso naman kasi, yung mga hindi natin malunggay, wala naman dito. Di ba? Sa atin lang yun sa Pilipinas. Hindi ka lang makain. Nandito na naman dito. Okay na siya. Hindi, puyaw may kunchi ah. Puyaw na. Kasi. Dumaan. 你那边是不是还有智慧型？有吗？好，谢谢你，谢谢你哈，谢谢Sochan. Bigyan daw ako ng isda. 谢谢Sochan. Woda mig tang. Okay ha? 谢谢. Bigyan ako ng isda. Hindi ba? Ang galing. Salamat naman. Hindi po basta makakain ng isda pag ganito yung mga amo mo. Bibiling ako ng isda. Nga ako eh, tawag dito. Isang beses pumunta ako sa Scary Pond. May isda doon na bangsi. Sa Bisaya yung flying fish na English. Ano yun? Malaki. Ang sarap kaya iihaw. Sus ko. Bumili talaga ako ng 4 na piraso. Inihaw ko talaga yung yung isa. Kinain ko. Yung 3 naman, inaisa-isa. Malalaki kasi. Hiniwa ko ng 4 na beses. Tapos ginawa ko siyang paksiw. Diba? Lagyan ko ng luya, sibuyas, at sili na yung mahaba. Pero yung dabong pa siya, baby pa. Na wala kasi kaming sili na hindi manghang eh. Manghang yung malaking sili namin, sili na buyo, pero manghang. Lagay ko siya sa paksiw. Sarap talaga eh. Mamimiss mo talaga yung pagkain Pinoy guys, diba? Anyway, tuloy tayo sa usapan. Saan na ba tayo, diba? Saan na ba tayo? Ano pala? Yun sa mga project namin sa Pilipinas. Yung bangka, na-standby siya kasi walang ako doon eh. Busy naman yung mga tao. Kung nandoon ako, magawa ng paraan kung paano ibaba yun. Kung nandoon tayo, hindi mo maalo eh. Ngayon, yung baboy, okay naman siya. Ngayon lang, kakumpisa mo lang yung pero at least, may nabawi. Wala naman, salamat naman sa Diyos, hindi naman nagkasakit yung mga baboy namin. 12 peraso yun. Mayroon pa talagang 3 na natira ngayon. 100 kilos na mahigit.
Nanganak na naman ulit yung nanay. 11 naman ulit. Pero bala ko doon guys, ibenta ko lahat yung sa akin. Kasi yung kapatid ko nag-alaga, bigay ko ng 2 piraso. Yung sa breeder naman isa, so 3. 11 siya eh. So meron akong 8 sa akin, sarili. Yung 8 ko, anuhin ko siya, kumbaga, ibenta ko. Yung matira, yun ang palagaan ko na para malakihin. Ibenta ko siya para pahinga muna ako sa pagkain kasi ang laki ng pagkain kung isipin mo talaga. Pero at least ayaw ko mag-isip ng dahil sa at least may maipon ka. At saka ayun, nakatanim ko ng saging, kabayad ako ng SSS. Ayun, nag-order ako ng makina doon na. Yung meron ka mga pinagawa ba? Yun. Kaya kung habang nandito ako, kumbaga, ipon-ipon ng konti, tuloy-tuloy lang. Yun. Para pag-uwi natin, tayo yung hindi tayo mag-uumpisa sa, yung dalang pira mo, saka mo ka pa mag-umpisa, hindi. Kailangan natin dito pa tayo. Subukan na natin kung anong natin. Hindi lang doon sa, pagtatanim o paghahayop, ganito, ganyan. Oo. Kasi, tatanim ako ng mga saging doon sa nabili kong lupa. May saging. Doon sa nabili ko sa isang party. Pinataniman ko ng 35 puno daw, tinasabi ng brother-in-law ko. Tapos na. Salamat naman ko sa kanila kasi pag may pera doon na binta sa baboy, sabi niya, pinatrabaho daw, pinataniman, yung kumastos daw siya na, ganito, ganyan. Okay lang yun sa akin kasi makita mo naman yun. Pag mamunga yung mga saging, pwede mo makapagkitaan yun. Pagdating ng araw, tumanda na ako. Tumanda na kami. Diba? Ang mahal ng saging sa palengke. Di ibenta mo din sa baba ng bahay mo, imurahin mo, walang bibili niya, marami ha. Kaya dahil sa palengke, maraming kukuha kasi mahal sa palengke, niliwak na nila ako kasi wala pa mga bungay sabi. Ngayon, yung isang parte naman sa lupa nung kasama doon sa nabili ko, yung 1,800 square meter, mahigit ba yun? Malapit na 2,000 ng kasi pinasorbe ko yun eh, yung isa. Yung isa hindi pa nasorbe yung sa ibabaw. Nasorbe na yung sa baba, yung 1,800 mahigit. Pataniman ko ulit ng palinisan, pataniman ulit ng saging din doon. Salamat sa Diyos, merong mga income sa baboy, ganito. Kasi, siyempre guys, hindi habang buhay tayo dito eh. Ayaw kong habang buhay tayo mag-a-abroad, tapos hindi natin makasama yung anak natin, dalaga na yung anak ko eh, 15 na. Mag-16 next month, next year. Diba? Dalaga na. Tandaan ko yung anak ko, sinabi dati na, alam mo sinabi, nung maliit pa siya, nung 8 anyos pa yata yun. Sabi pa, si Ben ba yun yata? Mama, ayaw ko na tumanda ka sa Taiwan. Ganun ba? Pero, pinsan ko sa bata na kailangan ko magtrabaho ngayon kasi kailangan kitang mapaaral sa college. Kailangan tayo ipon, di ba? Kailangan tayo panghandaan yung time na hindi na tayo nagtrabaho kasi matandaan na, di ba? Kaya pati SS, hulugan natin, pati yung papasok tayo sa mga investment na yung sa PayCo, andyan din ako, yung anak ko, pinaano ko rin. Kasi ang tawag dito, mahirap mag-asa dun sa, yung uwi ka na, imbis galing ka sa abroad. Lalo kang namulubi pagbalik mo, alam mo yun, diba? Yung bahay ko, kahit hindi matapos, tapos naman siya eh, pero hindi ako pina-tiles, sa baba hindi na. Ayaw ko ng magpagawa na lang ako ulit ng isa pa. May pagawa ko ng tindahan yata, hindi ko alam kung kailangan pag-uwi, meron tayong umpisa tayo ng iba pa. Hindi yung isa lang gawin mo, magbaboy ka lang, magkambing ka lang, or ano bang gawin mo? Manahi ako. Anong gawin mo? Manahi, magtinda, kahit anong gawin mo. Diba? Para kumita ka, para mapaaral pa rin yung anak ko. Isa lang kaya ko yan. Primo na yung katawan natin, di ba? Kayang-kaya natin yan. Huwag sabihin, hindi kaya. Yun lang. Yung panghinaan, kumbaga. Lakasan ang loob. Ito guys, pangalawang, na ako, green. Pangalawa na pala. Habang dito, ganito, nakaupo. Yan, di ba? Naka 14 minutes na yung video ko guys. Salamat pala. Ang dito inyong lahat. Kasi, kwento ko lang ba?
Pero kahapon, may na-upload ako video. Ayun, nakasahod na. Pinadala ko na. Ando na, sa Pilipinas ngayon. Inabangan ko nga, tawagan ko kung kinuha na ba nila. Naghantay pa yung kapatid ko ng ng kukuha ng baboy daw. Titingnan ng ano ba. Ay, may kukuha. Tingnan natin. Diba? So, basta tuloy lang ang buhay. Huwag lang may stress tayo, lalo pa sa pera. Pera-pera lang yun. Diba? Ano lang. Kumbaga, basta huwag lang mangutang. Yun lang. Ayaw ko. Ayaw kong mangutang. Ayaw ko magkaano. Doon na ako mag-isip umpisa doon. Paano yung, kung magkano yung kita ko. Doon ako mag-uumpisa doon sa anong gawin ko. Ayaw ko mangutang para ipamuhunan dahil hindi natin alam na mamuhunan tayo. Tapos, pagkatapos, ma-failure yung yung negosyo mong pinasukan. Nabaon ka sa utang. Wala. Huwag tayong humangad ng mangutang tayo ng mangutang tapos hindi natin alam yung technique doon sa paano gawin yung business na yun. Umpisa tayo sa baba. Pag-aralan natin kung paano ba mikot. Paano ba tayo magkapiso sa isang araw. Ganun lang. Kung nga, ay kung mangutang, yun talaga ang ayaw ko mangutang. Yun lang ang ko. So, anyway, tapusin ko na yung video ko guys kasi mahaba na. Wala naman noon yata. Salamat pala sa ating lahat ng mga OFW sa Taiwan, sa sulok ng mundo. Ingat kayo. At salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe, sa hindi pa nag-subscribe. Baka naman, paka-hit. Kahit hindi na i-share, okay lang din yun. Pagdating ng araw, nasa Pilipinas na ako, makita ninyo ako na nasa dagat na. Isda, pero pating. Diba? Joke lang yun, guys. Tawa lang tayo, parang buang ba? Diba? Salamat at God bless ating lahat. Magandang araw at salamat ulit. God bless.